Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni Pangulong Marcos Jr. Magandang pahayag para sa mga kababaihan. Kasama dyan si BP Sara. Sana magdilang anghel siya na magkatotoo itong sinabi niya. Para kay BP Sara. Ito. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng kababaihan sa pag-unlad ng mga bansa habang siya ay nagsalita sa 70th session ng United Nations Commission on the Status of Women sa New York City. Ang naturang pagpupulong ng United Nations ay ginanap kasunod ng pagdiriwang ng International Women's Day kung saan nagtipon ang mga lider ng mga bansa, diplomats at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor upang talakayin ang mga hakbang para sa gender equality at women empowerment sa mundo. Sa kanyang talumpati, iginiit ng Pangulo na mahalagang magkaroon ng mas malaking representasyon ang kababaihan sa mga lugar kung saan ginagawa ang mahahalagang desisyon mula sa pamahalaan, negosyo, agham hanggang sa diplomasya at peace building. Sabi niya, when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. Wow! Itagalog mo yon. Kapag umaangat ang kababaihan, kasabay nilang umaangat ang lipunan. Kapag ang kababaihan ang namumuno, umaabante ang bansa. Yun na. Baka hindi niya, alam nyo, ang ating words are very powerful. Words spells life and death. Nakalagay yan sa Biblia, kaya bantayan natin ang ating mga dila. Tayong mga magulang, huwag tayong magsalita ng masama tungkol sa ating anak. Kasi maitatak sa isip nila nga, ikaw, wala kang tatatak yun. Dadaling niya hanggang pagtanda. Magsalita ka ng negative sa iyong anak. So, the lips has the power of life and death. Parang ganun. Ito, hindi alam ng Pangulo, nagbitiyaw siya ng salita. Sakyan natin ito. When women lead, nations rise. Ano ngayon? 2028. Ang mga nangungunang kandidato, mga babae, BP Sara, Risa Ontiveros, Leni Robredo. Women empowerment man kaya? Di sige. Kaya nga, sakyan natin ito, declare it. Yes! When women lead, nations rise. Asenso ang Pilipinas kapag si BP Sara na isang babae at ang mamuno sa ating bansa. Sa prayer ko everyday, isinasama ko ang prayer ko about our nation, about our country's leaders. Kasi it's a command in the Bible, we must pray for our government leaders. Pinagpray-pray ko talaga. Sabi ko, Panginoon, thank you for exposing corruption in our country. Sa simbahan, every Sunday, pumupunta ko yung aming senior pastor. Palagi niyang binabanggit, let's pray for our nation. Dahil there's so much corruption. Na sana, as a Christian country, magkaroon ng righteous governance. Ganon. Kaya ako, ang prayer ko na sana magkaroon ng takot. Ang mga namumuno sa bayang ito magkaroon ng takot sa iyo. Huwag mong pabayaan, mapahiya ang pangalan mo, Panginoon. Kasi tayo, the only Christian country in Asia, and yes nga, totoo. Sino ang napapahiya? Na ang balita, buong mundo, talamak ang korupsyon sa Pilipinas, ang napapahiya ang Panginoon. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, huwag mong hayaang mapayang pangalan mo. Makialam ka. Intervene. Stop itong corruption. And please, I pray for righteous governance. I pray for
government leaders na may takot sa iyo. At sino ang may takot sa Diyos na nakikita ko? Ang BP Inday Sara. Hindi siya masyadong religyoso, hindi siya santa or anuman. Kailang the way she speaks, she acts, yung governance siya na nararamdaman ko, yung kanyang firm commitment to serve the Filipino people. May takot siya sa Diyos. Nung nag-declare siya ng kanyang presidential bid, bantayan nyo, gumamit siya ng verse sa Bible. Proverbs 19:21. Many are the plans in man's heart, but it's the Lord's purpose that prevails. Ayaw niya sana. Kaya nga nung 2022, pwede na siyang magpresidente, kaya ayaw niya. But ngayon, nakita niya na ang buhay ko is not just for me. May purpose ang Panginoon sa buhay ko, kaya sundin ko ang kalooban ng Diyos. Yun na yung, not my will, but your will be done. Sabi ng Panginoon, prayer niya bago siya maaresto at madala maipako sa krus. Ganyan na rin nakikita ko kay BP Sara. Her presidential bid in 2028 is fully committed to the Lord. At may napanood akong kaya pala hindi matibag-tibag. Napanood akong Facebook reel. Kaya hindi matibag-tibag si BP Sara kahit anong paninira. Kasi mayroon siyang Jewish blood. Dahil ang nanay niya, Zimmerman, yung Zimmerman, tingnan mo, apelyido, German. Helang, yung Zimmerman na yan, mga German Jewish na nagpunta sa Pilipinas noong World War II, dito nagtago. At ngayon, dumami sila, yung nanay ni BP Sara, German Jewish. Nako, kung chosen people of God ka, walang makakatibag sa iyo. Tignan mo ang Israel. Nag-iisa lang siya dyan sa Middle East. Of course, nandyan ang US na tumutulong. Walang makatalo-talo sa Israel dahil sa protection ng Diyos. And I believe God has chosen BP Sara, a woman, to lead this country. At sana nga, magdilang anghel ang Pangulong Marcos Jr. nagsabi, when women leads, the country succeed, moves upward. Malapit na po ang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako dire sa balay sa tagaan ng Pugyero. So muna ni ang ilang balay, ang atop trapal lang gid in taon. Nagagisi-gisi na. So muna ni ang ilang gipuy-an. So kini ang ilang pagpuyo, diri lang gid sila makatulog. Sa kuan lang. Kung muulan, so gatulo na gyud. So muna ni trapal lang in taon. Og muna ni angero nga among gihatag, so makaatop na ni karon. Salamat sa kongyot. Salamat kay natagaan gyud mi among iatop kay lima ka among atop nga trapal nga buslot. Ngatag og panalangin sa Ginoo nga madugangan pa ang uban nga nakinahanglan. So mag-atop na karon. Inaot unta nga panalangin o kongyot. Tanggalo na ning atop nga trapal. So kay atopan na karon sa yero. Tanawa gabok na gyud ang trapal. Sakto lagi sakto lagi si ano. Kay ko alangarin magyakop magsubay ki. Og karon nakaatop na gyud, so na ilisa na gyud tong dautan nga trapal nga buslot na. Salamat sa Ginoo gyud nga napulihan ang akong atop nga trapal nga napulihan na gyud og siyen. Salamat sa nagtabang. So ginala sa Ginoo. Nga
Nga di na kam Natunda nga madugangan namo ang among katabang ug pareha sa among kauban nga kalisod nga nakinahanglan nga mangayo og tabang hinaut unta si Sir dagan pa matabangan. gidala sa Ginoo nga makatabang gid sa kapobre. Salamat kayo. Salamat sa amo ang apo. Yan na gid, Uksin. Salamat kayo. Salamat. Gidala